Ay mga solar, welcome back. So for today's video, tuturuan ko kayo paano gumawa ng isang solar setup. Okay? Basic setup ng isang solar build. So gusto ko sanang i-simplify lahat na sana maintindihan ninyo, dahil pag hindi ay walang kwenta ang video na to. So sorry pala sa mga kasolar natin na medyo nakahangover sa ating mga videos dahil wala talaga tayong talent sa mga ganito. Gusto ko lang makatulong sa mga nagsosolar paano mag-build, kasi ganito mga kasolar ha. Kung kukuha ka pa ng isang mga installer para ma-estimate yung mga solar kailangan na requirement ninyo, gagastos ka ng pera. Kasi ang pinakamahirap sa pagsosolar ay yung pag-estimate. So, sa ganito kung continuously manonood ka sa mga video no, matututo ka kung paano yung mga kailangan na sizes ng mga solar requirements, mga equipment na required bago ka mag-DIY. Siyempre, madaling mag-DIY if alam mo mag-wiring. Paano mag-size ng mga system is hindi madali yon, hindi basta-basta. Diyan nga kumikita yung mga solar installer, di ba? Kung ano ang size requirements, alam ng mga solar installer yun. Kaya maraming galit sa akin na mga solar installer dahil binibigay ko yung mga sekreto nila kung paano nila i-set up yung mga ganitong mga system. So, let's go back mga solar. Yung system natin ngayon ay maliit na system lang na tuturo ko sa inyo paano i-set up yung ganitong system. Ganito kaliit na system. Ano yung unang connect, then the second, the third, up to the last. Kasi pag nagkamali ka doon, hindi mo na magagamit ang solar mo. So here we go mga solar setup. So sana ay mag-focus kayo, gawin niyo to para magkaroon kayo ng basic na solar setup na mura lang at pwede yung gawin kahit saan at anong gagay ang yung gawin para magkaroon kayo ng solar setup. So hello mga solar. Ano ba yun? Here we go. So una mga ka-solar, kailangan natin ng mga materials. So, ang mga materials na kailangan natin ay isang solar charge controller, which is siya yung nagcha-charge ng yung solar panel papunta ng yung battery. Siya yung nagcha-charge ng battery galing ng solar power, solar panels. Baliktad pala mga solar. Tama. Sina-charge siya yung battery using your solar panel. Ito yung tinatawag na MPPT, solar charge controller o PWM. You can use this one, di ba? Kanyan lang kasimple ang ating solar charge controller. And the next is the solar panel mga solar. Ito yung nagko-convert ng yung radiation energy, yung light energy into electricity, which is pinapasa niya doon sa solar charge controller. And then the inverter. So sa inverter naman yung nagbibigay ng 220 volts na power supply galing sa iyong battery na 12 volts or 24 volts supply, 'di ba? So, kukuha na siya ng battery power and then ko-convert niya into AC na abot ng 220 volts. Then, next is battery. Ito ang ating battery, isang NPP heavy duty valve regulated gel battery na 40 ampere hour lang mga solar. So, ito ay isang lead acid battery na 12 volts lang system. 12 volts system voltage. Okay. Then, kailangan natin ng mga DC breakers para safe na safe yung ating system. Bago natin i-set up, magkaroon tayo ng cutout protection para madali nating i-disconnect ang bawat system at battery kahit sa anong equipment na gagamitin natin in case may trouble, meron tayong mga pang safety protection. Then, wires. Siyempre, kailangan natin ng wires para idugtong natin ng mga wire na yung mga kuryente. So, dito dumadaan yung kuryente galing sa battery, lahat galing sa langit, papunta ng yung load. Next is, i-connect natin lahat ng devices na to. So, dito na tayo. Observe nyo mga ka-solar, ito na yung step by step na pag-connect ng mga devices. Unang gawin natin mga ka-solar is itong solar charge control. Siyempre, sa solar charge controller tayo mag-umpisa mga ka-solar. So, ito yung ating solar charge controller. And then, solar panel. And then, the battery. Yan yung basic component, di ba mga ka-solar? Also, yung safety breaker natin. Yan tinatawag na miniaturized safety breaker. Miniaturized MCC, miniature circuit breaker. Isa para sa solar panel, isa naman para sa battery. Diba? Mga solar at ang ating inverter. So before tayo mag-umpisa, kailangan nyo muna i-familiarize yung ating sarili sa ating solar
charge controller. So kung makikita niyo sa left side yung dalawang button na to, ito yung positive negative para sa solar input. So ibig sabihin yung wire na positive negative galing yung solar panel ay papasok diyan sa solar input. Diba? And then sa bandang gitna ng mga ka-solar na may kulay bilog na pula, yung terminal na yan na positive at negative ay papunta ng yung battery. So ganyan ka magtatap ng yung battery terminal sa positive at sa negative. And then next also, itong dalawa na to sa left, sa right side ay yung para sa load. Load yan mga solar, yung load. So hindi basta load, lahat ng load, ilaw, mga 12 volts. Kasi yung lalabas yan, 12 volts kung 12 volts yung battery mo. 24 volts kung 24 volts. 48 kung 48. So yung mga load na dedicated para sa 12 volts, 48 volts, 24 volts. So sa susunod na mga video, tatalakayin natin yan kung paano gamitin yung load na yan na terminal. Okay, so here we go mga solar. Ito naman ang ating inverter. As I said kanina, yan ang ating inverter. So una mga solar, i-familiarize din natin ating sarili para sa ating safety breaker yun. Yung miniaturized circuit breaker, ito yung sa bandang left side, ito yung positive terminal, and then sa bandang right side, ito naman yung negative terminal. Kaya ngayon, i-connect na natin sila isa-isa mga solar. Una is connect na natin yung breaker papunta. Yung breaker mo papunta ng yung battery. Yung breaker na yan ay gagamitin mo in case magkaroon ng problema yung battery, pwede mo siyang i-isolate. So, unang gawin mo is i-connect muna yung positive wire. Positive terminal to your battery, positive to your breaker, positive to your controller. Alam mo naman yung positive first. And then next is negative. I-connect mo yung negative side ng controller, papunta na yung battery, and then to your negative terminal. Okay? So connect the negative line. So sa ngayon, meron tayong complete circuit ng ating battery connection. Okay na yung battery natin. So ibig sabihin sa ganitong point, meron ng power C controller. Ilaw na yan. Iilaw na siya at pwede mo nang iset yung kanyang mga settings, yung para sa parameters kung wala siyang default na settings para sa lead acid battery. And then next naman is i-connect natin yung solar panel to your breaker, to your solar charge controller. As again, kailangan natin positive muna. Positive line lang muna mga ka-solar, positive. Kailangan pala lagi tayong mag-positive yung i-connect muna mga ka-solar para lesser yung spark. Kasi pag negative unahin mo, malakas yung spark. Kaya una talaga mas advisable na positive yung iunahin mo, di ba mga solar? Para sa pero pag may breaker ka, lesser spark yung. Pero kung walang breaker, malakas yung spark. Kaya positive ang ating inuuna. So yan ang reason. Then next is connect your negative terminal to your breaker, to your solar charge controller, to your solar panel. So negative to your breaker, to your solar panel. So meron na tayong complete PV connection. Okay na yung ating connection. So ibig sabihin pag may araw dito na tumatama sa ating solar panel, ay papasok na yung kuryente na kinonvert niya to your breaker, to your solar charge controller, at then mag-umpisa na mag-charge ang iyong battery. So, iwasan nyo yung dalawang linya na yung mga kasolaran na positive at negative na mag-short circuit. Short circuit, ibig sabihin, magsalubong yung dalawang terminal directly. So, sa ngayon, pupunta naman tayo sa inverter. Sa inverter, madali lang mga kasolar. Una, i-connect mo rin yung safety breaker mo para sa inverter. Yung positive lang muna. Positive terminal to your battery and then positive terminal to your inverter. Huwag nyong baliktarin kasi sa sabog sa inverter. Walang matigas na inverter sa baliktad ang connection. Sira na yung mga kasolar. Sunog yung board, sunog yung MOSFET, sunog yung lahat. I don't know bakit ganon. Sunog. Basta sa dinami-dami nang nasunog ko na inverter, lahat ng pagkakamali ay galing, mostly ng pagkakamali ay galing sa maling connection ng inverter. And then sunod is connect negative line. So, yan natin negative line to yung inverter. So, kanina, sinabi ko kanina, yung load side, wag mo natin gamitin. Basta yan yung load side ng controller mo ay lalabas dyan yung mga 12 volts load o kaya 24 volt loads. Depende sa yung system voltage. So, okay na yung ating inverter. Battery connection to your inverter, okay.
So ibig sabihin yan, pag inon mo yung inon mo yung safety breaker, magkaroon na ng kompletong sirkito at yung 12 volts ay papasok sa inverter at lalabas na yung 220 volts na kuryente para sa yung mga AC loads. AC loads, kung ano yan, microwave, TV, laptop, yan yung mga load natin, mga appliances sa bahay, yung switch mo, yung ilaw mo, bla bla bla. Basta alam mo na yung mga ka-solar kung ano yung mga ginagamitan mo, telepon mo, cellphone mo, tablet, lahat ng charge, lahat. Yan yung mga appliances. So yan ang ating layout mga ka-solar. So punta naman tayo sa layout. Siyempre, kailangan natin i-layout kasi yun ang tinatawag natin doon kanina, yung diniscuss natin is yung schematic diagram. So ngayon sa layout naman, kung paano natin pagandahin yung system. Layout, kung paano natin ilagay-lagay lang mga solar panel natin. So assuming ito yung ating solar panel and then naglagay tayo sa ating cabinet ng mga tawag dyan is cable tray. So naglagay muna tayo mga cable tray para i-position natin yung controller. Kumbaga ito yung cabinet mo, naglagay ko ng cable tray. Ito yung iyong solar charge controller. And then yung safety breaker. And then pwede mo ilagay sa baba yung battery. And then sa right side ay inverter. Oh, ba't pumasok yung solar panel sa ano? Oy, labas ka doon, labas. Yan ang ating cabinet na may solar charge controller, yung safety breaker, lagyan mo lang ng mga label mga ka-solar, then yung inverter. So basic lahat yan sa lahat ng mga solar setup. So kung mas maraming solar panel, mas malaki yung charging mo, charging power from the sun, and then mas mataas yung required na solar charge controller, and then same also the breaker. And then kung sa kung sa mas marami naman yung battery, so mas malaki din yung battery capacity kung mas marami battery. So kanya mga solar. That's it. So ganun. Ganyan lang mga solar. I hope na wala kang natutunan at meron akong natutunan. See you again on the next video. So, Pinoy Solar Info. Bravo!